초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Tyron Zapanta was a one-woman man kind of guy. He does not do cheating and flings. He believes that a man should only love one woman. The longest relationship she had was 3 years and still going strong. But his belief about love was challenged when Ryan Lindison barged into his life, literally. When he saw her heart-shaped face, Argentine eyes, and sweltering lips, his beliefs were forgotten. All he could remember was his need to kiss those sultry lips and stared at her tantalizing Argentine eyes. Lalabanan ba niya ang atraksyon na nararamdaman para sa dalaga kahit alam niyang mali? Or would he let his feelings show as he thrust hard and deep inside her? Chapter 1. Tyron was busy reading the report of the expansion of the Zapanta Hotel in New Zealand when his secretary entered his office. Hindi siya nag-agat ng tingin kahit alam niya nga nasa harapan na ito ng mesa niya dahil abala siya sa ginagawa. Yes? Tugon niya nang hindi tinitingnan ang secretary. Sir, Mrs. Zapanta is in the line 4. She is present to talk to you. He heaved a deep sigh and then grabbed the cord of the telephone. Thanks, Lara. Aniya sa sekretary bago inilagay ang telepono sa malapit sa tenga niya. Hinintayin muna niya makaalis ang sekretary niya bago sagutin ang tawag. Good morning, ma'am. Masigla ang boses na bati niya rito. Good morning din sa'yo, anak. May bahid na ngiti ang boses ng ina. Anyway, napatawag ako kasi gusto kong itanong sa'yo kung anong petsa ka uuwi rito sa Pangasinan para sa Christmas at New Year. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Mommy, I'm busy. Hindi ako makakauwi. Marami akong ginagawa rito sa office eh. Mula nang mag-reretiro ang ama niya, siya na ang namahala sa lahat ng negosyo nila. Sa edad na 23, nakaatang na sa balikat niya ang responsibilidad na i-manage ang kumpanya nila. Ayaw naman siyang tulungan ng kapatid niyang babae na si Kreya at saka nasa honeymoon ito at ang asawang si Sky sa Europe. Anak, ano ka ba naman? It's holiday. Can you take a day off? May pagtatampo sa boses nito. Please naman anak, darating ang mga relatives natin from abroad at mag-reunion dahil after 10 years, makukumpleto ang buong pamilya. Kahit ang ninang Grace mo, uuwi para makasama tayo sa Pasko at sa bagong taon. Itinirik niya ang mga mata. Mom, uuwi si Ninang Grace kasi kamamatay lang ng asawa niya at kailangan niya malibang. It has nothing to do with me. Anak, don't say that. His mother scolded him. Hindi ganun ang ninang mo. Nag-usap na kami sa telepono at sa December 23 sila uuwi. Sa bahay natin sila titira. Nalukot ang mukha niya. Sila? Yes, her daughter is coming with her. Oh, okay. Maikli niyang tugon. So, kailan ka uuwi? Hinilot niya ang sentido. He had his reason why he didn't want to go home for Christmas. May usapan kasi sila ng kasintahan niya si Karin. Napupunta sila sa Boracay sa Pasko at sa El Nido naman sa New Year. Nangako siya at kapag nangako siya ay tinutupad niya. Pero pamilya na ang kapalit nun. Anak, may pupuntahan ka ba sa Pasko? Tanong ng ina niya mula sa kabilang linya nang hindi siya nagsalita. Bumuntong hininga siya. Mom, I have a plan with Karen. Ayaw niya magsinungaling sa ina niya. I promised her that we're going to Boracay this Christmas and El Nido for the New Year. Nawala ng imik ang ina sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita ito.
Walang emosyon ang boses nito, okay? Have a happy holiday. Pagkasabi nun ay pinatay nito ang tawag. Sumakit ang sentido niya. Mukhang nagtampo ang mami niya dahil hindi siya pupunta sa reunion. Gusto naman niya pero nakapangako na siya kay Karen. Hay nako. Isinandal niya ang likod sa likuran ng swivel chair at ipinikit ang mga mata. Sana naman mawala kaagad ang tampo ni mami. Sana. Hindi siya mapakali kaya tinawagan niya ang mami niya gamit ang cellphone niya. Mom? Anias, sagutin nito ang tawag niya. May kailangan ka? Walang emosyon ang boses nito. Gusto ko lang naman magpaliwanag kung bakit hindi ako makauwi. Hindi na kailangan. Wala pa ring emosyon ang boses nito. Halatang galit sa kanya. At kung tumawag ka para alamin kung nagtatampo ako, oo, nagtatampo ako sa'yo. Mas pinili mo ang babaeng yun kaysa sa pamilya mo. Mom, ang babaeng yun ay ang pangalan and her name is Karen. Pakialam ko naman, mataray nitong sabi. Hindi ko pa rin siya gusto para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit mo nagustuhan ang babaeng yun. She looks like a trump. Kung ayaw mo akong magtampo, umuwi ka. Dahil kapag hindi, hindi kita kikibon hanggang mamatay ko. Napatingin siya sa screen ng phone nang mawala ang ina sa kabilang linya. Mukha talagang galit ito at nagtatampo. Hindi siya mapakali nang magtampo sa kanya ang ina, kaya naman tinawagan niya si Karen. Hey babe, miss me? Malambing na wika ni Karen nang sagutin ang tawag niya. Hey babe. Huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Babe, mom called. And there's hotness in her voice. Same as her mom. Hindi rin ito gusto ang ina niya sa hindi niya malamang kadahilanan. Kung naman ang sinabi niya, please lang, siguraduhin mong maganda sa pandinig yun. She want me to go with them this Christmas and New Year. Naghari ang katahimikan sa kabilang linya. Lumipas ang ilang segundo bago ito nagsalita. Paano ang plan natin para sa holiday? Mataray nitong tanong. Don't you tell me, ipagpapalit mo ako sa reunion na yan. Iyang mami mo talaga, palaging kontrabida. Medyo naiinis siya sa sinabi nito. Hindi pa ito nakakaintindi? Babe, they are my family and she is my mom. Huwag mo siya pagsalitaan ng ganyan. Please understand, ngayon lang, makukumpleto ang pamilya namin after 10 years. Hindi umuwi ka, buwisit. Bahala ka sa buhay mo, sigaw nito at ipinatay ang tawag. Pero bago iyon ay may pahabol pa itong sinabi na hindi na bago sa pandinigya. O siya, nga pala break na tayo, buwisit ka, magsama kayo ng ina mo, kontrabida. Naiiling na inilapag niya ang cellphone sa mesa at bumutong hininga. Medyo hindi talaga maganda ang ugali ni Karen at palaging break na tayo ang bukang bibig nito, lalo na kapag hindi nasusunod ang gusto nito. Nasanay na siya sa ugali nito sa 3 taon na pagsasama nila. Hindi na bago sa kanya ang pagsigaw nito at pakikipaghiwalay nito sa kanya. Karen was a psychologist but sometimes she does not act like that part. She act like an unprofessional person who didn't understand people. Pero hindi magagalit nito na ang desisyon niya. Kailangan niyang umuwi, kung hindi magtatampo talaga ang mami niya. At saka na niya agyusin kung ano ang problema nila ng kasintahan. Tumaas ang kilay ni Ryan nang inansyon ng piloto na lalapag na ang eroplanong sasakyan nila. Honestly speaking, gusto niya magpaiwan sa Canada, pero pinilit siya ng mami niya na sumamang magbakasyon sa mga ito sa Pilipinas. Alam niyang pinasama siya nito dahil ayaw niyang mag-isa.
siya ever since his father died from heart attack. Pakiramdam niya palagi siyang mag-isa. She was a daddy's girl. Try to smile, Ryan. Ani ng mami niya na makalapag ang eroplano at isa nang naglabasan ang pasahero. Pinilit niyang ang sariling umiti. Like this, she will be her life that it looked so fake. Her mother grins. How about a genuine smile? Itiririk niya ang mga mata. Ma'am, can you force me to smile when there is no reason for me to smile? Anak, ngumiti ka naman. Baka pagkamalan kang snob. Wika ng mami niya habang nanalamin ito at inaalis ang makeup sa mukha. She smiled at that. Talo pa siya ng mami niya pagdating sa pagko-color ng mukha. Aside from face powder, lipstick, and blush on, wala siyang ilagay sa mukha. It's not that she didn't want to. Nasa anay lang siya siguro sa hindi gumagamit, lalo na kapag masama kasama niya ang daddy niya noon. From grade school up to middle school, she was boyish at minsan pang pinagkamalang tomboy sa sariling ina. Tumigil lang ito sa paghihinala na tomboy siya nang sumapit siya ng high school at nagkaroon siya ng boyfriend. Nagpakawala siya ng malalim na butong hininga, si Ryan. Ma'am, kailan tayo uuwi? Today was December 23. Kararating lang natin, Ryan. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang ina niya. Mukhang suko na ito sa kanyang at tumayo. Binilingan siya nito bago naglakad. I will take care of the boxes and you'll take care all the luggages. Anito at itinuro ang luggage nila na nasa taas lang ng upuan nila. She nodded grimly. Luggage? And speak Tagalog. Her mom added and she walked up the plane. Tumayo siya kahit hindi na iyon nakita ng mom niya. Hindi naman mahirap magtagalog, nabuhay siya. Iyon ang lengguwahe nga na gamit nila sa loob ng bahay. Nag-English lang naman sila kapag nasa labas siya. Sumunod siyang lumabas sa ina. Niya saka nagtungo sa luggage scanner para doon abangan ang mga bagahe nila. Ilang minuto rin ang binaling niya bago lumabas ang mga bagahe nila sa scanner. Binilang niya kaagad ang mga iyon. Memoryado niya ang dala nilang bagahe dahil 4 lang naman yun. Nakakunot noo siyang napansing nawawala ang kulay itim nilang maletan ni Rossini na naglalaman ng lahat ng gadget niya at napalitan iyon ng itim din na Rossini na malita pero medyo may kaliitan. Her heart thumped in a panic. No, my laptop. Naroon din ang ibang mahahalagang gamit niya tulad ng policy para sa life insurance ng ama niya na in-review niya habang nagbabakasyon siya. Shit, important yun sa kanya. Mabilis na pinalibot niya ang paningin sa paligid na makita niya ang isang babaeng patungo na sa exit na may dala nitong itim na maleta. Binalingan niya ang guard na nagbabantay sa scanner. Pakibantayan mo na, sir. Pagmamadaling sabi, yung bag ko kasi iba ang nakuha. Nagpanik niyang pinalibot ang paningin. Hinanap ang babaeng may dala ng maleta na nakita niya. Ganun na lamang ang pagpapasalamat niya na makita ang babaeng hinahanap at mabilis niyang tinakbo ang pagitan nila. Wala siyang pakialam kung may masasagasaan siya o kung ano paman. Naroon sa bag niya iyon ang mga importanteng gamit niya and she would have it back by hook or by crook. Ma'am? Sigaw niya ng ilang metro na lang ang layo ng babae sa kanya pero hindi ito lumilingon. Ma'am! Mas binilisan pa niya ang pagtakbo ng sobrang malapit na siya. Tumama ang katawan niya sa isang matigas na bulto at sa isang iglap nawala siya ng balance at namalaya na lang niya nga natumba siya pero sa halip na bumagsak sa semento napakababaw siya sa tao nga nakabungguan niya. In a disoriented state,
walang pakialam na umupo siya at tumingin sa paligid. Napasinghap si Ryan nang makita ang babae na nagdala ng maleta niya na malayo na sa kanya. Malapit na itong tuloy ang makalabas. Napakalayo na nito pero wala siyang pakialam. Mabilis siyang tumayo at hinabol ulit ang babae. May laptop! Nakamaang pa rin na ang labi ni Tyrone habang nakahiga sa sahig ng airport. Ang babaeng yun. Binunggo siya at hindi man lang humingi ng tawad sa kanya. At ang nakakainis pa, napupuan pa ng pagkalalaki niya. At hindi sa babaeng yun nabuhay ang pagkakalaki niya na matagal nang hindi nagagamit. Tamat. Kasalanan nito ng babaeng yun. Her body felt so soft against his. And the way she smelled. Damn. The smell so good. He couldn't control his manhood from erecting. Sa nararamdaman niya, pakiramdam niya ay nagtataksil siya kay Karen. Well, nakipag-break siya sa'yo, diba? Anang munting tinig sa isip niya. Yes, she did. Pero nasisigurado niya makipagbalikan ulit ito sa kanya. Napailing-iling siya at tumayo pagkatapos ay inayos ang medyo nadumihang damit. His eyes wandered around the airport. And then it's settled on the woman who crashed into him. She was talking to a middle-aged lady pointing towards the direction of the bag scanner. Kaya ba ito nagmamali dahil ibang nakakuha sa bag niya? Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatayo roon at nakatingin lang sa babae na nakipag-usap pa rin. Napailing-iling siya sa kabumutong hininga. Kailangan niya bumalik sa waiting area. Pero bago siya bumalik, binalingan muna niya ang babaeng nakabangga sa kanya. Hindi niya masyadong makita ang mukha nito, tanging ang suot lang nitong damit ang natatandaan niya. She was wearing a cardigan and a black and pink scarf around her neck. May parte sa kanya sa suot nung makita ang mukha ng babae. Pero sa kasamaang palad, hindi ito humarap sa direction niya. You shouldn't be thinking that. You still have Karen. Kastigo ni Tyrone sa sarili at bumalik na sa waiting area, kung saan ang mommy at daddy niya ay naghihintay niyang ninang Grace at sa anak nito. Nang makabalik siya roon, nandoon na ang hinihintay. Tyrone, saan ka ba galing? Pagalit na tanong ng ina niya. He glanced back at the where he came from. You told me to look for ninang Grace, remember? Napapastastikuhang aniya. Oo nga pala. Pikli nito. Come on, ipakilala kita sa auntie mo. Oh, so nandito na pala ang hinihintay namin. And this is what happened when you meet your own godmother in Skype and years later, she forgot what you look like. Napabuntong hininga na lang siya. Early in the morning, tumawag ang mami niya na nasa baba ito ng kondo niya at napapasamang sa kanya sa airport dahil susunduin daw sila ni Ninang Grace at ang anak nito. At syempre, bilang isang mabuting anak, sumama siya. Hinawakan siya ng ina sa braso at hinila patungo sa harapan ng isang babae na medyo may edad na. Pero halata pa rin ang kagandahang taglay nito. This is your Ninang Grace. Pagpakilala ng ina niya. Grace, this is my son and your inaanak, Tyrone. Ngumiti ako at niyakap siya. Nice to meet you, Tyrone. Ang laki mo na. I want you to meet my daughter, Ryan. Her words hung in the air like a floating balloon. Teka, nasaan ang batang yun? Puno ng pagtataka ang boses nito. Ipinalibot ng Ninang Grace niya ang paningin para hanapin ang anak nito. Tumigil ang mga mata nito sa babae naglalakad malapit sa kanila. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatabing sa mukha nito ang kulot na nakalugay na buhok. Hindi niya ipinakita ang pagkabigla na nararamdaman ng
No, ang babae. The woman was wearing the black and pink scarf. That was the woman who crashed into him earlier. She was Ryan? What a coincidence. Ryan, anong nangyari sa'yo? Puno ng pag-alala ang boses ng ina nito nang makalapit ang babae. Tulad kanina, hindi niya makita ng mabuti ang mukha nito. Her curly hair was covering half of her face. Damn. Okay lang ako, ma'am. Her voice sounded soft yet callous. May nangyari lang doon sa bag scanner pero okay na. Ayos na ako. Oh, sorry, sweetie. Auntie Grace called her daughter. I thought you have it under control. Yeah, like I can control one backpack, one sling bag, and two very big luggages. It's all under control. Her voice was thick with sarcasm. This made him smile a little kahit ang ina niya ay napangiwirin. Sorry, sweetie. Niyakap ito ni Auntie Grace. Next time, tutulungan kita. No. Kung mawala ito sa pagkakayakap sa ina nito, next time I'll take care of the bags and you'll take care of the luggages. Fine. Auntie Grace breathed out. Anyway, meet your tita Marian, your tito Tim, and their son Tyron. Nagmagmana ang babae sa mga magulang niya at tumapat ito sa kanya. She looked up and his butterscotch eyes met her Argentine one. Parang may sumipa sa dibdib niya nang makita ang kabuuan ng mukha nito. He couldn't look away. He didn't even blink. Tinitigan niya lang ito habang nakaawang ang mga labi niya. The woman was a heart-shaped face. She had a straight, cute nose. Her lips were ruddy and kissable. Kulot ang buhok nito na nakaday ng kulay asul. Pero iba ang pagkakulay sa buhok nito dahil tangi sa dulo lang ang may kulay, and of course, her magnetizing Argentine eyes looked so surreal and unearthly, yet it was so pretty, so boggling. With all the thought that was running on his mind, isa lang ang naibabaw. Damn, I am in so much danger. Na magtama ang mga mata nila ng lalaki, tanging ang nasa isip lang ni Ryan ay kung gaano kagwapo ang lalaki na sa harapan niya. His messy, toss hair, her butterscotch eyes, his proud pointed nose, his sinful thin and soft-looking lips, his stubborn jawline, his well-toned body. Everything about this man screamed gorgeousness. His handsomeness couldn't be compared to a model that can make a woman drool in just a simple smile. Hi, he cracked, then he cleared his throat. Tyron Zapanta. Inalahad nito ang kamay sa kanya. You're, Ryan? Nag-alangan siyang tanggapin ang kamay nito pa, pero sa huli, nakipagkamay din siya. Tumikhim siya. Ryan Lindizan. Wika niya at binilis na inagaw ang kamay niya sa lalaki nang makaramdam ng kakaibang init mula roon ang pumalik sa tabi ng ina niya. Her heart was not beating in its normal pace. Nakapakabilis ng tibok ng puso niya sa mga sandaling iyon. Para siyang galing sa isang 500-kilometer marathon. Breakfast? Anyone? Maaga pa naman, tanong ni Tito Tim, habang nakatingin kay Tita Marian na nakikipag-usap sa ina niya. Sure, I'm hungry, ano ni mami niya. Yeah, me too. Sigunda ni Tita Marian, ang aga kong nagising kasi excited ako masyado na sunduin kayo. Tyron groaned, tell me about it. Dahil nakatingin siya kay Tita Marian, nakita niyang pinadilatan ito ng mata ng ina at pinungkol ng masamang tingin. Nagkibit balikat lang si Tyron at tumingin sa ibang direksyon. Come on, let's go. Wika ni Tito Tim at
Iginiya siya nito patungo sa parking lot. Habang hinihilan niya ang malalaking luggage patungong parking lot, tumabi sa kanya sa paglalakad si Tyrone at kinuha mula sa mga kamay niya ang luggages. Ako na. So gentleman pala. Komento nito sa isip. Hindi siya nag-inarte pa. Mabilis sa ibinigay niya rito ang luggage na ikinatawa nito ng mahina. So excited to get rid of the luggages, huh? Ang bigat eh. Yeah, mabigat nga. Anito at inilapag ang paghawak ng luggages sa kanyang kamay nito. She gave him a sideway glance. Salamat. Hindi na niya hinintay ang pagtugon nito sa pagsasalamat niya at mabilis siya naglagat at inunahan nitong makarating sa parking lot. Ayaw niyang lumapit ito dahil ang puso niya parang nagpapakur sa sobrang bilis ng tibok. At hindi lang yun, para siyang hinihipnotis mo sa amoy nito. He smells so good that she wanted to lean close and sniff him. How weird was that? Ano bang nangyari sa akin? Hindi naman siya ganito sa mga lalaking kakilala niya. Her boss could be compared to Adonis if he was not Adonis himself. Pero hindi naman nagka-cartwheel ang puso niya kapag malapit ito. Ano ba pinagkaiba ni Tyrone at nakikilala pa lang niya ito? Maybe because he smells great, sagot ng isang bahagi ng isip niya. Pinigil niya ang ulo. Whatever. Ryan, kay Tyrone ka na lang sumakay. Imporma sa kanya ni Tito Tim at ikinatigil niya sa paglalakad. What the hell? Come on. Narinig niyang ani ni Tyrone at lumapit ito sa sasakyan na nakaparada sa tabi ng sasakyan ni Tito Tim. Pagkatapos ay binuksan nito ang passenger seat at tumingin sa kanya. Sumakay ka na. Ayaw niya. Gusto niyang sabihin magtataksi na lang siya pero ano namang idadahilan niya dahil sa mabangong amoy ni Tyrone na parang inaakit siya? Shit. Wala siyang iba nga pagpipilian kundi ang sumakay sa kotse nito. Chapter 2. Walang imik si Ryan habang nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Tyrone. Pakiramdam niya, lumiliit ang sasakyan. She could feel Tyrone's presence. She could hear him breathing. She could also feel him glancing at her from time to time. Aware siya sa presence nito na hindi iyon normal. At hindi nakakatulong ang pabango nito na para inaakit siyang lumapit dito at amuyin iyon. It looked like Tyrone wanted to break the awkward silence between them. So he opened the radio. Selena Gomez song, The Heart Wants What It Wants, blasted on the radio. Napangiwi siya sa kanta. Ano ba naman yan? She likes Selena but this song of her really annoyed her. Parang masasabi mo na tanga ito. Siguro nga ganon ang pag-ibig at deep down inside her, natatakot siya na mangyari sa kanya yon na kahit nasasaktan na, nagmamahal pa rin at nagtanga-tangahan na lang. So, hanggang kailan kayo rito sa bahay? Anang boses ni Tyrone na para bang hindi ito sang-ayon na makasama siya sa isang bubong. Binalingan niya ang binata, saka ibinalik ang atensyon sa harap. Maayos niyang narinig ang tanong nito kahit pa maingay ang radyo. 3 weeks? A month? Hindi ko alam. Sagot niya, sabay kibit balikat. He clicked his tongue. Bakit mo? Hindi alam. Dapat alam mo, kasama ka sa nagbabakasyon, di ba? Tumaas ang isang sulok niya. She felt insulted. Parang ayaw sila nitong patirahan sa bahay nito. Kung ayaw mong tumira kami sa bahay mo, just say so. Hindi naman namin ipipilit ang mga sarili namin. We can live in a hotel if that will make you sleep better at night. Puno ng sarkasmo ang boses niya.
You're my present's visitor. His voice was flat. It does not matter if we are or we are not. Maaring sabi niya. Period. But you are. Pamimilit nito. Nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga. Fine. We are. Happy? Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang makipagdiskusyon tungkol sa mga walang kwentang bagay. At bakit ba nito pinipilit na bisita sila samantalang halata naman sa mga tanong nito na ayaw silang patirahin sa bahay nito. Paki naman niya kung ayaw nito. Hindi naman yata siya mamamatay kung hindi ito pumayag. I'm just stating the fact. Anito. You are my parents' visitor. Pinukol niya ito namang samang tingin. You are a jerk. Alam mo ba yun? Halatang nagulat ito na tinawag niyang itong jerk. Wala pa ritong narinig na tumawag na ganon. I'm not a jerk, he replied grimly. She chuckled nonchalantly. Anong hindi? Pinamamukha mo sa akin na hindi ka sang-ayon sa pagtira namin sa bahay niyo. That's okay, wala akong pakialam kung ayaw mo. But if you say me in an unpleasant big visitor in your house, then that's how you see me, Mom, too. So yeah, you're an asshole for rubbing it in my face that we are not welcome. How rude can you be? Napipilan ito at humigpit ang pagkakahawak sa manibela. Hindi yan ang ibig sabihin. Whatever. Makipag-usap ka sa hangin. Pagtataray. Inihilig niya ang ulo sa gilid ng bintana at tumingin sa labas ng sasakyan. Ang aga-aga binubwese at naiirita na siya. Ano ba ang problema nito sa kanya? Sa pagkakaalam niya, may kapatid din ito. Hindi rin ba ito sang-ayon na manatili sila sa bahay ng mga ito? Hope not. Baka umuwi siya sa Canada at kahit walang pahintulot ng mami niya, pero wala rin naman siyang gagawin sa Canada dahil on leave siya at ang kaibigan niyang si Mel ay kasama ang pamilya nitong nagbakasyon sa Santorini. I'm sorry, Ryan. Anong boses ni Teron? He sounded guilty. It was rude of me. Her heart flipped. The way he say her name, it sounded like he just sung for a favorite song. Damn it. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Kailangan pa siya na naapektuhan ng ganito sa isang lalaki. This was weird. She was being weird. Humugot siya ng isang malalim na hininga para pakalmahin ang pusong. Parang nakikipagkarerahan, for Christ's sake. Nakikilala pa lang niya ito. Pakialam naman niya rito. Mananahimik na lang siya. Aalis din naman siya after New Year. How's your flight? Nakakapagod ba? Tanong ni Tyrone. Pinagwalang bahala niya. Come on, Ryan. Kausapin mo naman ako. I already said, I'm sorry. Anito nang hindi siya nagsasalita. Nananatili siyang walang imik. Hindi niya maintindihan kung bakit apektado ito sa pananahimik niya. Kung makapagtanong ka naman, parang hindi ka rin apektado sa kanya. Napabundong hininga siya. Yeah, they just met and she would not deny the fact that she's found him handsome, but that was all there was. Kahit pa nga parang nagpapakor ang puso niya kapag tumitingin siya sa mukha nito at sa tuwing malapit ito sa kanya. Hindi pa rin iyon sapat para maapektuhan siya rito. Dapat hindi siya magpapaapekto rito. Baka nanenervyos lang siya. Ryan, please, kausapin mo naman ako. She sighed and glanced at Tyrone. Bakit ba? Huwag mo akong kausapin na para bang close tayo because we are not.
Nagpapasalamat siya nang tumigil ang sasakyan nito at nakita niyang tumigil din ang sasakyan ni Tito Tem na nasa harapan nila at lumabas ang mga ito sa sasakyan. Mabilis nilang binuksan ang passenger side door at lumabas. Huminga siya ng malalim at tinapik-tapik ang dibdib niya kung nasaan ang puso niya. Para siyang nakawala sa halwa. Shit! Bakit pa niya ito nararamdaman? Narinig niyang bumukas ang driver's side door at tumingin siya roon. Palabas ng sasakyan si Tyrone at tumuon ang mga mata nito sa kanya. He then put a sunglasses on and he smiled at her. Her heart flipped at that. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin at pakiramdam niya ay kinapos siya ng hininga at bumalik sa pakikikarerahan ang puso niya. Ryan, halika na. Tawag sa kanya ng mami niya na naglakad patungo sa kung saan. Nandiyan na, tugon niya. Tatakbo sana siya patungo sa mami niya nang may pumigil sa braso niya. Kaagad niyang naramdaman ang kakaibang daloy ng kuryente sa braso niya. Alam kaagad niyang si Tyrone ang may-ari ng kamay na yon. His hand on her shoulder was warm that feel nice. Tyrone feel nice? Ano ba nangyari sa kanya? Palihim niyang ipinilig ang ulo at tumingin na kay Tyrone. Bakit mo ako pinipigilan? Don't run. Madulas ang sahig, baka madapa ka. Ani ni Tyrone. Pasimple niyang inagaw ang braso niya na hawak nito nang maramdaman parang mas lumala pa ang kuryenteng dumaloy sa braso niya. Kapag kuwan ay walang imik siyang naglakad patungo sa direksyon na tinatahak ng ina niya at nila Tita Marian. Umakto siyang parang walang pakialam habang naglalakad, pero ang totoo, ramdam na ramdam niya ang presensya ni Tyrone sa tabi niya. Hindi nakakatulong ang paminsang-minsang pagdidikit ng braso nito sa braso niya. Pasimple siyang lumayo rito at kinuha ang cellphone sa bag at naglaro ng Candy Crush. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang boses ni Tyrone. Anong level ka na? Nanigas siya at napatigil sa paglalakad nang ma-realize na nasa likod niya si Tyrone. His face must had been close to her because he could feel his breath fanning her face, making the hair on her neck rose up. Napalunok siya nang maramdaman niyang parang nanginginig ang tuhod niya. Kaya naman, bago pa siya bumagsak sa sahig, malalaki ang hakbang na pumasok siya sa early bird breakfast na nakita niyang pinasukan nila ni Tita Marian kasama ang ina niya. Shit, ano ba nangyari sa kanya? This is not normal. Walang imik si Rain habang nakaupo at hinihintay na iserve ang in-order nila. Gusto niya makipag-usap o kaya naman may magtaas ng tingin pero hindi niya magawa. She could feel Tyrone's eyes staring at her. Kung nakatingin ito ay parang sinusuri ang buo niyang pagkatao at nagre-react ang puso niya. Sa talang buhay niya, hindi pa niya naranasan kapusin ng hininga nang dahil sa isang lalaki. Mas lalong hindi ang pagbilis ng tibok ng puso niya. She never experienced it with a man before. Kaya naman naguguluhan siya kung bakit nararamdaman niya iyon kay Tyrone. Ngayon, she just met him. Hindi niya alam kung bakit titig na titig ito sa kanya. Wala namang dumi sa mukha niya. Wala rin naman siyang ginagawa rito. Hay nako. Naman, ano ba ang problema ng lalaking to sa kanya? May trabaho ka ba ngayon, Ryan? Mabilis siya nag-angat ng tingin sa nagtanong ng ama ni Tyrone na si Tito Tem. Yes po, magalang niyang sagot. Actually, kagagraduate ko lang sa kursong journalism 6 months ago. And now I'm journalist in State Trend Magazine. State Trend Magazine? Agad ni
Tito Ten, parang nagulat ito. Yes po, magalang yung sagot. Wow! Tito Tim explained in amazement. That's a very big company in the US. You must be very brilliant to be one of their journalists. And at a young age too. Hindi ba 21 ka lang ngayon? Opo. Matipid siya ngumiti. Hindi naman po ako brilliant. Nagkataon na siguro na naayon ang requirements nila sa skills ko. Ako iha, don't be little yourself. Magaling ka kaya nakapasok ka sa kumpanya na yon. Wika naman ni Tita Marian na nakangiti. Nung uminti na lang siya at hindi nang nagsalita pang muli. Wala sa sariling napatingin siya sa gawin ni Tyrone at nagtama ang mga mata nila. She wanted to look away. She wanted to drag her eyes away from him but she couldn't. Pinilit ibaba ang tingin pero dumako ang mga mata niya sa mga labi nito. Doon naman siya napatitig. His lips were rubicund and there was a feeling inside her that wanted to kiss those ruddy lips of his. Nakita niyang tumaas ang gilid ng labi ni Tyrone nang mapansing nakatingin siya sa mga labi nito. Kapag kuwan ay kininditan siya. Heat exploded on his face. She was pretty sure that she was blushing profusely. Mabilis siyang nagbaba ng tingin sa plato na may 3 pancake at may 3 strawberry sa gilid at may 2 maliit na lalagyan ng honey at chocolate syrup. Hindi niya namalayang dumating na pala ang mga order nila. Nararamdaman niyang nakatitig pa rin sa kanya si Tyrone habang kumakain siya. Sobrang nangliliit siya sa ginawa nito. Hindi niya magawang i-enjoy ang pancake na in-order niya. Hindi niya malunok ang kinakain dahil naiilang talaga siya. It annoyed her. Fuck it. Sino ba ang lalaking ito para mailang siya ng ganito? Nag-angat siya ng tingin at matapang na sinalubong ang titig nito. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagbaba ng tingin. Pagkalipas ng ilang segundo, pagtitig nila, tinaasan niya ito ng kilay at tumalim ang mga mata niya. Tyrone chuckled and then he looked down on his plate. I won. Puno ng pagmamalaki na aniya sa sarili. Ibinalik niya ang atensyon sa pagkain. Ryan felt happy that she won their staring contest. Akala siguro nito magpapatalo siya. Take that, jerk. Pagkatapos nilang mag-agahan, nag-aya mag-shopping si Tita Marian at Tito Tim. Kung siya ang tatanungin, ayaw niya mag-shopping. Gusto niyang ipahinga ang katawan at matulog, pero kailangan niya makisama. Medyo pagod na ako, wika ng kanyang mami na ipinagdasalamat niya. 18 hours kaming nakaupo sa eroplano, medyo masakit ang likod, dagdag pa nito. Tumingin sa kanya si Tito Tem. Ikaw, Ryan, napagod ka ba sa biyahe? Tumango siya. Kenda, I just want to lie in bed and sleep. She answered honestly. There was no point to lying. Alam niyang halata ang pagod sa mukha niya. Kumapit si Tita Marian sa braso ng mami niya at naglambing. Grace, pwede mo mamaya na kayo magpahinga? Mag-shopping muna tayo. Nakakamiss mag-shopping kasama ka. Tumingin ito sa mami niya at pinalibot ang mga mukha. Please, Grace. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo, ang hilig natin mag-shopping? Dito sa Pilipinas, lumaki ang ina niya. Nag-migrate ito kasama ang lolo at lola niya noong 4th year high school ito. At sa Canada na ang mga ito tumira. Doon ito ipinanganak at doon din lumaki. Never pa siyang nakaapak sa Pilipinas ngayon pa lang, pero magaling siyang magsalita ng Tagalog dahil sa bahay nila sa Canada, Tagalog ang lingwahe na ginagamit nila. Her mother smiled softly at Tita Marian. Oo, naalala ko. Nagpakwala ito ng isang buntong hininga at malapad na ngumiti. Sige na nga, mag-shopping na tayo. Tita Marian giggled. Yes, come on. I'm so excited.
Her mother giggled excitedly. Let's go. Bumaling ito sa kanya. Come on, Ryan. Sasama ka sa amin, mag-shopping tayo. Pagod na ako, Mami. Aniya na hindi itinago ang pagod na nararamdaman. Lumambit sa kanya si Tita Marian at hinaplos ang pisngi niya. Oh, I'm sorry, Ryan. Okay lang naman kung hindi ka sasama sa amin. Halatang pagod na pagod ka. Dumako ang tingin nito kay Tyron. Huwag ka nang sumama sa amin. Samahan mo si Ryan sa kondo mo. She needed to rest. Susunod na lang kami mamaya. Nanlaki ang mga mata niya. Anong kondo? Tyron's kondo? What the hell? No, please. Say no, Tyron. Sige, ani Tyron. Aalma sana siya pero tumalikod na si Tita Marian at naglakad palayo sa kanila ni Tyron kasama ang mami nito. Pati na rin si Tito Tem na tinapik ang balikat ng binata bago umalis. Napakurap-kurap siya sa pagpapalayong bolto ng mga ito. How unlucky can I get? Narinig niyang napabuntong hininga si Tyron na ikinairita niya. Kailan ba nito bumubuntong hininga ng ganoon? Para sa kanya, sinyalis ito na ayaw siya nitong makasama. Kung tutuusin, mas gugustuhin pa niya matulog sa kalye kaysa matulog sa kondo kasama ito dahil sa mga kakaibang niyang nararamdaman kapag kasama niya ito. Pero syempre, kailangan niya makisama kaya nilingon niya ang binata. Lead the way, anya na walang emosyon ang boses. Tumingin ito sa mukha niya na para bang may mali doon bago nagsalita. Come on. Nauna na itong naglakad sa kanya. Mabilis siyang sumunod dito at siniguro niyang may distansya ang katawan nila ng ilang pulgada. Hindi niya gusto ang pakiramdam kapag nagdidikit ang balat nila. Nang makarating sila sa lobby ng kondo nito, igineya siya ng binata patungo sa elevator. Habang hinihintay iyon ng bumukas, humarap sa kanya si Tyron. Okay lang sa'yo na makasama ko sa kondo? We will be alone there. Wika nito na ikinakunot ng no. Why won't it be okay? Hindi ka naman siguro nangangain ng tao. May naglalarong ngiti sa mga labi nito. I don't. She pressed her lips together. Okay. Nagpasalamat si Ryan na bumukas ang elevator dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na mag-iwas ng tingin pero sa kasamaang pala dulang laman ang elevator. Mabilis siyang pumasok sa loob at hinintay na makapasok si Tyron. When Tyron entered the elevator, he pressed the 4th floor. Habang pataas ang elevator, nakatalikod sa kanya si Tyron. Hindi ito lumingon para alamin kung ayos lang ba siya at bakit naman siya hindi magiging maayos. Gaga, gusto mo lang lingunin kanya para makita ang gwapong mukha niya. Anya ng isip, bahagi ng isip niya. Ipiniling niya ang ulo at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Don't do that. Biglang basag ni Tyron sa katahimikan. Napatitig siya sa likod nito. Ha? Humarap ito sa kanya. Don't sigh nor give out a deep breath. Kanina po ba yan ginagawa mula pa sa airport? Kapag nasa harap ka ng iba, ngumiti ka, mas bagay sa iyo yun. Nagsalubong ang kilay niya. Pati ba naman yun? Pinapakialaman mo? I sigh because I want to. That's how I let out my stress. It's irritating. Pagdidiin ito. No, it's not. Tumalim ang mga mata niya. I'm just sighing. Don't you know that it gives people a different connotation? Umiling-iling ito na para bang isang krimen ang pagbuntong hininga niya. Kapag bumuntong hininga ka, you're give off a bad vibe. Isipin ng ibang tao na ayaw mo silang makasama. Paki ko naman sa naisip nila. As long as I sighing can't damage other people physically, it's okay too. But it can damage the personal mentality. Naningkit ang mga mata niya sa inis. Ano bang problema mo? Pati ba naman ang pagbuntong hininga ko issue sa'yo?
Hindi ito nakasagot dahil bumukas na ang elevator. Nauna na siyang lumabas at hinintay ito. Nang lumabas ito sa elevator, naglakad ito sa pinakamalapit na pintuan at binuksan iyon gamit ang keycard. Then he mentioned his hand on her to enter. Pasimple niya itong inirapan at pumasok sa loob ng kondo. Chapter 3. Nang magising si Ryan, napakunot ang noon niya nang mapansing hindi pamilya sa kanya ang silid. It took her a moment to realize that she was not in the comfort of her own room. Naroon pala siya sa silid ng kondo ni Tyrone. Bumangon siya at ininat ang mga braso bago bumaba sa kama. Ipinalibot niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Kanina nang sabihin ni Tyrone na dito siya magpahinga, walang tanong-tanong siyang humiga sa kama dahil sa pagod. Ngayon na-curious siya kung sino ang may-ari ng silid na ito. Maybe it's a guest room? Tumigil ang mga mata niya sa picture frame na nasa nightstand. Larawan iyon ni Tyrone na nakatuxedo ito. Nakangiti ito sa kamera, parang gusto niyang magselos sa kung sino man ang kumuha ng litrato ng binata. Whoever took the picture must have been very blessed that day. Kung gwapo si Tyrone na seryoso, mas 10 beses itong gwapo kapag nakangiti. Ipinilit niya ang ulo para mawala sa utak niya ang iniisip. Sino kaya ang may-ari ng kwartong ito? Kapag kuwan ay tanong niya sa sarili. Pagkatapos ay naglakad patungo sa isang pintuan. Thinking that it was the bathroom, she opened it but only to be taken aback at what she saw. It was a closet at lahat ng damit na naroon ay pag-aari ng lalaki. She could not be Tyrone's room. No way. I think the photo frame in the nightstand is enough proof that this is his room. Anang boses sa isip niya na ikinaawang ng mga labi niya. Bakit naman niya ako patutulugin sa silid niya? Wala bang ibang silid ang kondo na to? That was impossible. Siguro naman may spare room ito para sa bisita. Dahan-dahan niyang isinara ang closet at binuksan naman ang isa pang pinto. It was the bathroom. Lahat ng gamit doon ay panlalaki mula sa shampoo hanggang sa aftershave. Halatang lalaki ang palaging gumagamit sa naturang banyo. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago isinara ang pinto ng banyo. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa pinto ng silid at ang akmang bubuksan niya iyon nang biglang bumukas ang pinto at tumama sa noo niya dahilan para maupo siya sa sahig. She groaned as pain coursed through her back up to her lower spine. Aray! Anong ginagawa mo riyan? Boses iyon ni Tyrone at mukhang natatawa ito sa posisyon niya. Tinitingalan niya ang binata at pinukol ito ng masamang tingin. Ano sa tingin mo? Tinamaan ako ng pinto ng buksan mo. Amusement filled his eyes. Oh, sorry. The asshole didn't sound sorry at all. Pinagtatawanan siya nito for Christ's sake. Mas lalong sumama ang mood niya. Buisit ka. Help me up, will you? Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tayo na. Pinukol niya ng masamang tingin ang kamay nito bago tinanggap ang tulong nito. Nang maglapat ang mga kamay nila, parang markuryenting dumaloy sa kamay niya patungo sa braso niya hanggang tumagos iyon sa puso niya. Malakas na hinila siya nito patayo dahilan para mawalan siya ng balanse at pasubsob siya sa dibdib nito. Napasinghap siya nang tumama ang noo niya sa dibdib nito. Ewan ba niya kung anong meron ang katawan nito dahil tuwing magkakadikit ang katawan nila ay para siyang napapasok. Kaagad siyang umayos ng tayo at inagawan ng kamay niya na hawak nito. Salamat. You don't sound thankful to me. Pambabara nito sa pasasalamat niya. Kung may kapangyarihan lang siya na kitlin ang buhay nito sa pamamagitan ng pagpukol nito na masamang tingin, baka pinaglamayan na ito. Don't glare, anito sa mahinang boses. Hindi bagay sa'yo. She remains an annoyance. O na, pagkinalaman mo ang pagbuntong hininga ko. At ngayon naman ang matatalim kong tingin. Ano ba ang problema mo sa akin? At pinapakialaman mo ko.
Hindi nga bagay sa'yo. Nito na para bang nasagot nun lahat ng problema niya. Natatawang itinirik niya ang mga mata. O ano naman ngayon? Sumeryoso ang mukha nito saka matiim siyang tinitigan. If you don't stop sighing and glaring at I'll kiss you, pananakot nito sa kanya. Napatawa siya sa pananakot nito. Hahalikan mo ko? And that's supposed to scare me. Now that's funny. Idinikit niya ang katawan sa katawan nito. You don't know that it's the oldest truth in the book of threats. And I'm not scared of it. To hell with you. Akmang hahakbang siya palayo rito nang pumasok na kapilihan sa utak niya. Why not? She was sure as hell that his lips would taste edible. She tiptoed to even their face and pressed her lips against his. Naramdaman niyang nanigas ito sa kinatatayuan nito, pero hindi naman siya nito tinulak palayo. Hindi ito gumalaw at hinayaan lang siya na ilapat ang mga labi niya sa mga labi nito. It was just a soft meeting of their lips, but Ryan felt like her cells are burning her nerves, melting her defenses. Her body felt hot. Weirdly, she felt a tingling sensation down there. Mabilis niyang inilayo ang labi sa mga labi nito at nagpanggap na hindi siya naapektuhan sa halik na yon. Apektado ako, dammit. It happened so fast. Hindi siya nakaiwas o nakagalaw. Not that he wanted to. Natuloy siya sa kinatatayuan niya habang magkalapat ang mga labi nila ni Ryan. Simpleng pagtatagpo lang iyon ng mga labi nila, pero parang inilipad ang espiritu niya sa kahimayaan. This must sound glitch, but her lips into his felt perfect. Binuhay nun ang parte ng katawan niya na sumisimbolo sa pagkalalaki niya. At dahil lang yun sa isang halik. What the fuck is happening to me? Tanong niya sa sarili na maghiwalay ang mga labi nila ni Ryan. He was staring at Ryan like she would answer his questions himself. Ano bang nangyari sa kanya? Mula nang makambagaan niya ito sa airport ang dalaga, he was thrown into a pit of lust and confusion. Hindi ito dapat mangyari sa kanya. Hindi niya ito dapat maramdaman. He should focus on his girlfriend. Nakakatay sa kanyang buhay kapag nalaman itong hinalikan siya ng isang magandang babae at wala man lang siyang ginawa para pigilan ito. Kahit pa ang mga sinabi na ni Karen na break na sila, alam naman niyang hindi ito sigurado. Pero hindi naman niya yun malalaman kung hindi mo sasabihin. Tudyo ng isang bahagi ng isip niya at wala siyang nakakita, diba? And hell, you've enjoyed that kiss. Hindi niya ikinakaila na nag-enjoy siya sa halik nito, pero hindi pa rin iyon tama. He had a girlfriend. Kung mahal mo, bakit nangyayari to sa'yo? Use your head, moron. Anang isip niya. And hey, Karen already broke up with you, remember? Napakurap-kurap siya nang maramdaman may bumunggo sa balikat niya dahilan para bumalik siya sa kasalukuyan. Ang babaeng yun talaga. She woke past him, bumping his shoulder on purpose. Ito lang ang babaeng kilala niya na gumagawa nun para itong nanghahamon ng away. Sinundan niya ang dalaga na naglalakad patungo sa living room. Nasaan si Mami? Tanong nito nang mapansing walang tao sa kondo niya maliban sa kanilang dalawa. Hindi pa sila dumadating, anya, at inihanda ang sarili pa sa pagsigaw nito pero hindi niyon ginawa. Bakit? Nasaan daw sila? Tanong nito sa mahinang boses. Hindi ko alam. Kibit balikat niyang sabi. Hindi pa sa akin tumatawag si Mami. Bakit hindi pa? Nasaan na ba sila? She gave him a questioning look. Anong oras na ba? Tiningnan niya ang relong pambisig. Nearly 5 p.m. Pumanha ang pagtataka sa mukha nito. 5 p.m.? Naghiwalay sila kaninang umaga pa bago mag-alas 11 ng umaga at wala pa sila rito?
Teka, pupunta ba sila rito? I mean, may bahay ba ang mga magulang mo rito sa Manila? Umiling siya. Wala na, pinagbili nila na ng mga magretiro si Dazi sa paghawak ng kumpanya namin. They are now settling sa Pangasinan or hometown. Tumango-tango ito, puno ng pagtanong ang expressions ng mukha nito. Napag-usapan din namin nila Daddy kahapon na dito muna kayo sa kondo ko kasi bukas pa tayo uwi sa Pangasinan. Hinihintay pa kasi naman si Auntie Nani na darating mamayang gamay mula sa Hawaii para sabay-sabay na ang pag-uwi natin. Pinag-cruise nito ang braso sa harap ng dibdib. So, nasaan sila ngayon? Nagkibit-balikat siya. Malay ko. Call your mom. And why would I do that? To ask them where they freaking are. Duh. Don't doubt me. Nag-umpisa na siyang mairita. Tumikos ang isang kilay nito. Para kasing walang utak eh. Irritation filled her face. I want to know why they are not home yet. Masama ba yun? Wala akong utak? Lumapit siya rito hanggang sa isang pulga na lang ang layo ng katawan nila. For your information, I am a magna cum laude. What the hell ever? She cut him off with a glare. I don't care if you have a GPA as high as essential. Wala akong pakialam kung magna o suma ka. Wala rin akong pakialam sa'yo. I just want to know where my mom is and why she's not here yet. At ikaw lang ang tanging tao na malalapitan ko para malaman yon. My phone is down and yours are not. Hindi siya makapaniwalang tumitig sa mukha nito. You're asking for freaking a favor, Ryan. Ni hindi nga nagsabi ng please. Ininsulto mo pa ako. Is that how you ask favor for someone? Kasi kung ganyan ka humingin ng pabor, walang tutulong sa'yo. Mariin itong ipinikit ang mga mata na parang pinakalma ang sarili. It took her a moment to open them. In that moment, he was giving a privilege to study her face closely without her knowing it. Dapat hindi siya mag-iisip na ganito sa isang babae kasi may Karen siya, but Ryan, she really was breathtaking. Her beautiful face, soft skin, her mouth watering scent, and her so gorgeous body. Nasisiguro niyang walang hindi matinong lalaki na hindi magnanasa sa dalaga. Tyron didn't know what possessed him. Parang may sariling isip ang katawan niya, bumaba ang mukha sa mukha nito at marahang inilapat ang labi sa malambot nitong mga labi. He expected her to push him. He expected her to kick him in the ass. She expected her to knee him in the balls. But she didn't do anything of those. Hinayaan lang siya nito. She even parted her lips for giving her a false access to her mouth. At sino ba siya para hindi sunggaban ang oportunidad na palalimin ang halik na sinusimulan niya. Masuyo niya sinapo ang mukha nito at pinalalim ang halik na pinagsaluhan nila. Mas lalo pang nanigas ang pagkalalaki niya dahil sa halik. Binubuhay niyon ang dugo niya. Naging mapusok siya sa paghalik nito. He slid his tongue inside her mouth and he whimpered when Ryan bit it, then sucked the sting away. Habang mainit sila naghahalikan, gumapang ang kamay niya patungo sa bewang nito at dahan-dahang ipinasok ang kamay sa loob ng suot nitong blusa. As he slowly slid his hand inside her blouse, all the rational thoughts vanished. Nang halikan niya ito, hindi niya naisip na may kasintahan siya. Hindi niya naisip na ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang manloloko ng babae. As he kissed her fully in the mouth, her belief was forgotten. All he remembered has hunger and need to kiss her deeply.
All this rational thought, drowned by the lust that he felt, Ryan moaned inside his mouth that when his hand finally reached its destination. Napakasarap masahin ng mayayaman itong dibdib, mas lalo pang nagwala ang pagkalalaki niya. Handa na iyang lumaban. He was about to massage her breast tightly when a knock on the door startled them. Ryan jumped away from him. Mabilis na tong inayos ang sarili at tumikim. Baksan mo ang pinto. Ani Rain na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya rito habang paulit-ulit na inire-replay sa utak niya ang halikan nilang dalawa. His cock hardened even more. Shit! Buksan mo ang pinto. Narinig niyang wika nito pero hindi siya gumalaw. Gulong-gulo ang isip niya sa mga sandaling iyon. Parang nag-i-spin ang utak niya dahil sa ginawa niya paghalik dito. Some part of him felt disgusted. What he did. He just cheated on his girlfriend for fudge's sake. But some part of him was blessed. Gago, break na kayo diba? Anong boses ng isip niya? Kasalanan ito ni Ryan. Why does she have to be so damn irresistible? Fudge it. Napuno ng iritasyon si Ryan nang hindi gumalaw si Tyrone sa kinatatayuan nito. Nakatingin lang ito sa kanya. The way he looked at her, parang sinisisi siya nito sa halik na pinagsaluhan nila. Gusto niyang iumpog ang ulo nito sa pader. He was the one who kissed her first. He was also the one who deepened the kiss because she couldn't control herself around him. Wala sa sariling pinayagan niya itong halikan siya. I shouldn't pull him away. Damn it. Buddy, don't betray me please. Dahil naawa siya sa kumakatok, baka namamaga ang mga kamay nito. Bakit naman kasi hindi gumagamit ng doorbell? Siya na ang nagbukas ng pinto. Hey, me! Nabitin ang sasabihin ng lalaki na pinagbuksan niya ng pinto nang makita siya. Whoever you are, I'm so pleased to meet you, beautiful maiden. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan ang likod niyan. I am cold. I fuck up you hands. Pagalit na si Tyrone mula sa rikuran at ikinagulat niya. Ngumiti lang ang lalaking may hawak sa kamay niya. Hindi nito pinansin ang pagsigaw ni Tyrone. Don't you find me attractive? Kahit na pantastikuhan sa tanong nito, tumango siya. Gwapo naman talaga ang lalaki. Oo. Cool. Mas lumapad pa ang ngiti nito. Want to have date with me? Napakurap-kurap siya. Ano? Nagulat siya na may humawak sa braso niya at hinila siya papasok sa loob ng kondo. Huwag mong kausapin ang lalaki yan. He's a bug that you'll want to splatter right after you date him. Wika ni Tyrone na pilit siyang tinatago sa likod nito. Hey! The man shouted defensively. Then he entered Tyrone's condo like he owned it. Ayun, Vergara. It's not a bug. Isa akong gwapong nilalang. Mas gwapo pa nga ako kaysa sa kanya. Tinuro nito si Tyrone na kinindatan siya at mas bagay tayong dalawa. At mula sa gilid ng mata niya, nakita niya pinukol na masamang tingin ni Tyrone ang bagong dating. Ano ginagawa mo dito, Vergara? Tanong ni Tyrone na para bang nagtatagis ang bagang nito. Ako ang dapat magtanong niyan sa iyo, Zapanta. Ngumiti nang makahulugan ang lalaki. What are you doing here in your condo? He pointed at her. With her. Anong ba nito ng girlfriend mo? It was like a thunderstorm hit her on the pit of her stomach. My girlfriend si Tyrone? Hindi makapaniwalang napatingin siya kay Tyrone. He cheated on his girlfriend with me? No way. Parang gusto niyang sampalin ang sarili sa ginawa niya paghalik dito kanina. We did not. There's an uncertainty on Tyrone's voice. We didn't do anything. Yeah man, ang pegs are color blue. Puno ng sarcasmo ang
boses ng bagong dating. Umiling-iling ang lalaki na nagngangalang Yuhens and please Tay, if you want to me to believe what you two didn't do anything pornographic, better wipe off what smug of lipstick on your lips. Mabilis na dumapo ang kamay ni Tyrone sa mga labi nito at mabilis na pinahid ang kamay sa mga labi para mawala ang lipstick nito na dumikit doon. Habang pinapahid nito ang lipstick, bumaling ito sa kanya na magtama ang mga mata nila ng binata. Inirapan niya ito, buwisit. Naging manloloko pa siya dahil dito, Lindsay. Bakit mo ko hinalikan kung may girlfriend ka naman pala? Sikmat niya rito, we just kiss. Wika ni Tyrone, it's not a big deal. Nagpanting-antingan niya sa narig ang hinayupak. Of course, big deal ang halik na yun. Big deal yun. Nagpupuyos ang kalooban niya sa galit habang matalim ang mga matang nakatingin sa binata. No big deal. Hindi tayo talaga iyon mawala sa isip. Just kiss? No big deal? Hindi pala big deal ha? Umanda ka sa aking lalaki ka. Makakatikim kang mag-asawang sampal kapag hinalikan mo pa ako. Chapter 4. Nakakrus ang braso ni Ryan sa harap ng dibdib niya habang nakaupo sa pang-isahang sofa at kaharap si Yuhens Vergara na pinagpagitnaan ni Tyrone at Emer Strom na kadarating lang. Kaibigan pala ni Tyrone ang dalawa na magkasunod na dumating. She heard from Yuhens that Tyrone's friends are coming over. Sama-sama daw sila mga ito sa pag-uwi sa Pangasinan dahil doon ang mga ito magpapasko at mag-New Year. Halos walang tula kabigin at tatlo kung kagwapuhan lang naman ang pag-uusapan. Pero hindi niya alam kung bakit nakakalamang si Tyrone sa mga mata niya. Maybe it was because of his so wonderful scent and eyes and lips. She sighed at the awkward silence surrounding them. Wala bang magsasalita sa inyong tatlo? Tanong niya na lumipas ang mahabang katahimikan. Nag-angat ng tingin sa kanya si Yuhens mula sa phone nito. Babe, if you want to hear my voice that badly, all you have to do is to ask. Itinirik niya ang mga mata. You are not my type. I perfectly know that. I saw the smug remembered. Nakangising sabi ni Yuhens at kinindatan siya kapag kuwan. What's smudge? Inosinteng tanong ni Emer na pinagpalit-palit ang tingin sa kanya at kay Yuhens. Wala itong alam sa paghahalikan nila ni Tyrone as much as possible wants to keep it that way. Pero talagang chismoso itong si Yuhens at binuka nito ang bibig para magkwento. You see my dear friend, inakbayan ni Yuhens si Emer. Tyrone and his parents visitors Ryan, he mentioned her name at her. They kissed. Nalaki ang mga ni Emer. Halata ang gulat sa mga mata niyon. Nakawang din ang mga labi nito. What the hell, man? Hindi ito makapaniwalang tumingin kay Tyrone at sa kanya. Kapag kuwan ay tumon ang mga mata nito kay Tyrone na nakatutok ang mga mata sa sahig na parabang nahihiya sa kaalaman na naghalikan sila. Damn! Man, I thought you have a girlfriend. Bumuga ng marahas na hininga si Tyrone. I do. I have a freaking girlfriend. He sounded so defensive, so guilty. Kung ganun, bakit kayo naghalikan? Tanong ulit ni Emer. Bago pa pumasok si Tyrone, tumayo si Ryan at nagpaalam sa mga ito. The conversation was getting awkward. Ayon niya marinig na pinag-uusapan ng iba ang halik na pinagsaluhan nila ni Tyrone. She knew it was a mistake, but it was the best damn mistake of her life. Damn her to depth of hell. But she wouldn't deny that she enjoyed the kiss. Yep, I pretty much enjoy it.
Napatingin si Tyron sa papalayong bulto ni Ryan. Umalis ito sa sala at pumasok sa silid niya. The thought of her entering his bedroom awakened the beast between his thigh. No, hindi niya dapat mararamdaman. My girlfriend na ako, fuck it. Oo, pero nakipag-break na siya sa'yo. Hayo na naman ang boses sa isang bahagi ng isip niya. Bakit siya pumasok sa kwarto mo? Tanong ni Mar na naguguluhan. Bisita siya ng mga magulang ko. Aniya at isinandal ang likod sa likuran ng sofa na parang pagod na pagod samantalang wala naman siyang ginawa. I am mentally tired, damn it. Precisely, ani ni Mar. Tay, may 3 guest rooms sa kondo mo. Bakit siya pumasok sa silid mo? Nagkibit-balikat siya. I honestly don't have an answer to that. The magna cum laude Tyron Zapata does not have an answer. Umiling-iling ito. Man, you are in big trouble. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. I'm in trouble. Akala namin my girlfriend at anti-infidelity ka. Anong nangyari? Ano ni Imar na nakatingin sa kanya? Nagpasalamat siya dahil walang panghuhusga sa mga mata nito. Oo, may kasintahan ako. 3 taon na kami na magkasintahan ni Karen. Gusto niyang suntukin ang sarili dahil sa paghalik niya kay Ryan. Pero kahit ganon, hindi pa rin mawala sa isip niya kung gaano kalambot ang mga labi nito. Alam kong mali ang ginawa ko kahit pa nga nag-away kami ni Karen at nakipaghiwalay siya sa akin, pero I enjoy it. Fry me to hell but I enjoy every second of it. Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil hindi niya kayang aminin sa sarili na talagang niloko niya ang kasintahan dahil siya ang unang humalik kay Ryan. Tuloy mo lang ang sasabihin mo, Tay. Ano na Johannes na nakangisi? Akala ko ba ayaw mong makipagpariha ng tulad ng daddy mo? Pakiramdam niya ay tinakasan siya ng lakas sa sinabi ni Johannes. That was the main reason why he believed that men should only be with one woman. Saksi siya sa sakit ng idinulot ng ama niya sa kanyang ina. He heard her crying and prayed to God. At nang makabuntis ang ama niya, it was the darkest day of their lives. It took years for his mom to smile again. What happened to her mom scared him. Kaya naman ayaw niya makakita ng babaeng umiiyak ng dahil sa kanya. Alam niya kung gaano iyan kasakit. Pero tingnan mo naman ang nangyari ngayon. He just met Ryan and he already penetrated her mouth with his tongue. Di ba nga nakipag-break sa'yo si Karen? Anang boses sa isang bahagi ng isip niya. Napatigil siya sa pag-iisip nang may nag-doorbell sa unit niya. Si Imar na nagbukas ng pinto and then entered his friends, namely Train Walksben, Landerstorm, and Calix Vergara. Naging kaibigan niya ang mga ito nang doon siya nag-aral ng college sa Stanford University. Doon nabuo ang pagkakaibigan nila at dahil pareha-pareha silang may dugong Pinoy, hindi na sila naghiwal-hiwalay. May mga dala itong backpack. Mukhang seryoso ang mga ito na magbakasyon sa Pangasinan kasama niya. Hey guys, ani ni Lander na bahagya pang kumaway. Amerikano ang ama nito at ang ina nito ay Pilipino, kaya naman kulay asul ang mga mata nito. Yo, handsome people! Ani ni Train sabay ngiti. Isa itong half Russian, ang ina nito ay Filipino. Hey! Ani ni Calix at umupo sa iniwang upuan ni Ryan. Si Calix naman ay pareho Pinoy ang mga magulang pero alam niyang may halong banyaga ang dugo nito. Hindi niya lang alam kung ano pero halata naman sa mukha nito. Si Train at Lander ay sa sahig umupo. Ang mga dala nitong bag ay nakalat sa sala. Sa kanilang magkaibigan, si Johannes ang chismoso at hindi talaga mazizipper ang bibig nito. Kaya kapag may gustong silang malaman, kay Johannes sila nagtatanong. Before he liked that attitude of Johannes, but now he wanted to sew his lips together.
Ayaw niyang ikwento nito sa mga kaibigan nila ang tungkol kay Ryan. To his surprise, Yuhen didn't say anything. Nanatili itong tahimik, pati na rin si Emar. So, what's up? Basag ni Lander sa katahimikan at tumingin sa kanya. Aren't you gonna offer a drink? A beer? O maybe rum? Hindi tayo dapat uminom, wika ni Emar habang nakatingin sa pinto ng kwarto niya. At bakit? Kasi may bisita si Tay. Ani ni Johens at itinuro ang silid niya. She's in there resting. Naghari ang katahimikan sa sala. Lahat ng mga ito ay nakatingin sa pinto ng silid niya. Nasapo niya ang ulo dahil bakas sa mukha ng mga ito na hindi makapaniwalang na may babae ngayon sa silid niya, maliban kay Karen. Sino siya? Paan nasa tanong ni Train kay Johens. Johens shrugged. Anak ng ninang niya. Itinirik niya ang mga mata. Bakit ba siya umaasa na mazizipper nito ang bibig? Ang chismoso. Forever ng chismoso, just like Johens. Kung ganun, bakit siya naroon sa silid ni Tyrone? Puno ng kuryosidad na usisa ni Lander. Ito ang first runner-up sa pagiging chismoso. Champion si Johens. Pero tinuro na Johens. Tanangin mo niyo si Ty. Tyrone let out a deep breath before he stood up and went to his room. Gusto niyang takasan ang tanong ng mga kaibigan niya na kahit siya ay hindi alam ang sagot at gusto lang niyang makausap ang dalaga in private without the prying eyes and ear of his friends. Na makapasok siya sa silid niya, agad niyang nakita si Ryan na nakahiga sa kama niya. Nakatihaya ito at nakatingin sa kisame. Kaagad na naglumikot ang imahinasyon na makita ang dalaga. He and she between sheets, sweaty and moaning in pure bliss. Marahas siyang napailing-iling. Don't go there, mind. Nagpanggap siyang may kukunin sa closet. He pretended to pull off shirts when he heard Ryan speaking. Bakit? Nakakunot ang noong binalingan niya ito. Anong bakit? Bakit mo ko hinalikan kung my girlfriend ka naman pala? Her voice was flat, emotionless. Gusto niyang lumabas ng silid para matakasan ang tanong nito pero hindi niya iyon ginawa. I didn't, idiot. Sure you did. Wika ng isip niya. Okay, I'll just pretend that the kiss didn't happen then. His mood darkened. He didn't know why, but what Ryan said irritated him to the core of his being. Just like that? Puno ng irritasyon ang boses niya. Oo. Bumangon ito sa kama at naglakad palapit sa kanya. Her eyes were cold. Its coldness made him shiver. Just like that. Tumigil ito sa harap niya at matalim ang mga mata na sinalubong ang mga mata niya. You know, Tyrone, hindi ka dapat nang hahalik ng babae kung may kasintahan ka. You don't put your tongue on someone's mouth when you're in a relationship. Alam ko yun. Oh, talaga? Sa pagkakataong yun, halos isang dangkal na lang ang layo ng mga katawan nila. Nararamdaman niya ang init nun. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga at halimoyak nito. Hindi mapigilan ni Tyrone na mapatitig sa mapupulang labi ng dalaga. He was tempted to press his lips against hers. And that was what he did. He let himself be succumbed back to the temptation. He kissed her. Nang lumapat ang mga labi ni Tyrone sa mga labi niya, maraing ipinikit ni Ryan ang mga mata para manamnamin ang halik nito. Pagkatapos ay umastras siya at binigyan ito ng mag-asawang sampal. Namilog ang mga mata ni Tyrone at halatang nagulat sa ginawa niya. Mukhang hindi nito inasahan na sasampalan siya nito. Napahawak ang binata
sa pisngi na sinampal niya at nanlisik ang mga mata, tinitigan siya. What the hell? The first slap was for insulting me. Matapang niyang sabi. I did? Panlisikan niya ito ng mga mata. Yes, you did, moron. At yung pangalawang sampal para yan sa paghalik sa akin kahit may girlfriend ka. She was expecting him to get mad at her, but instead, he chuckled sardonically. Tapos ka na? O sasampalin mo pa ako? Kinunutan niya ito ng noo. Hindi niya mabasa ang nilalaman ng mga mata nito na matiim na nakatitig sa kanya. Ano naman ngayon kung tapos na ako? Kasi kung tapos ka na, inisang hakbang nito ang pagitan nila. Ako naman. With that, bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya at mariin siyang hinalikan. Napadaing siya ng sa pilitang ipasok nito ang dila sa loob ng bibig niya. Napasinghap siya nang maramdaman ang mga kamay nito na pumipisil sa dibdib niya. Instead of pushing him away, she let him ravish her lips. She was catching her breath when his lips left her lips, and then he traveled down to her chin, down to her neck, then moved to her ear. He slightly bit her earlobe, then licked the sting away. Kapag kuwan ay bumulong ito sa tinga niya. Hindi lang nga naman ako ang may kasalanan sa halik na pinagsaluhan natin. You contributed to. I kiss you, you kiss me back. Why is that right? Are you attracted to me? Tumawa siya na para itago ang kabang nararamdaman. Ako? Attracted sa'yo? Baka ikaw. Binigyan distansya ni Tyrone ang mukha nila, saka matiim na tumingin sa mga mata niya. Yes, I am attracted to you. I would have not kissed you if I was not. You bewitch me through your eyes. You fascinate me through your smile. You allured me through your lips. This? He captured her lips, then quickly pulled away. In your entire fault. You captivated me, and I can't uncaptivated myself. I'm attracted to you too. Hindi naman yun big deal. Parang crush lang naman yun eh. Pang-amin ni Ryan. Tyrone froze at her confession. Malalaki ang mga mata nitong hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Ano? Halata pa rin ang gulat sa mukha niya. What are we going to do about it? Nang makabawi sa pagkabigla, nagkibit balikat ang binata. Let's just pretend that we are not attracted to each other. Anito, habang unti-unting lumapit ang mga labi nito sa mga labi niya. Yeah, mas maging madali ngayon. Aniya habang inilalayo ang mukha sa mukha ng binata. Much easier. Their lips were almost touching. She couldn't back away because Tyrone held her in place. Ang dapat mong gawin ngayon ay pilit siyang kumawala sa pagkakahawak nito. Pakawalan ako at umalis ka sa silid na to. Hinawakan siya nito sa baba at itinaas ang mukha niya. Yeah, dapat kitang pakawalan pero may problema ako. He whispered huskily. Ano? Oo, may problema. Ang problema ay hindi siya makahinga ng mabuti dahil napakalapit nito sa kanya. I can't. He captured her lips. That was the last show of their defense. One kiss from this man melted his strong defenses. Yes, she was attracted to him. Hindi niya iyon ikakaila. Pero tama ba na ma-attract siya rito samantalang may girlfriend na ito? As he defended the kiss, her mind said yes. Yes, it was okay to be attracted to Tyrone. As long as she couldn't fall in love with him, it was okay, right? Tinugon niya ang mga init na nitong halik sa bawat paggalaw ng labi niya. Kasabay na yon ay
tali niya sa puso ng niya at paglagay niya sa halwa. Her heart had to be protected from Tyron's charm. It had to be safe for a month dahil pagkalipas ng isang buwan babalik na sila sa Canada at hindi na niya ito makikita pa. She was on a vacation after all. Dapat mag-enjoy siya. Natatawang napakunot ang noo ni Ryan nang makitang bahagyang binuksan ni Tyron ang pinto ng silid niya. Bakit mo ginawa yun? Natatakang tanong niya sa binata. To tell my friends now that we are not doing anything pornographic. Nakakinig sagot niya at bumalik sa pagkakaupo sa kama sa tabi niya. Tumawag na ba ang mami mo? Tanong niya. As if on cue, Tyron's phone rang. Nang tingnan nito kung sino ang tumawag, tumingin ito sa kanya. It's mom. Sagutin mo, utos niya rito. Pinalakihan siya ng mata. Hindi mo ako kailangang sigawan. Sinagot nito ang tawag. Hey mom. Mahabang katahimikan ang nagdaan kapag kuwan ay bumaba ang gulat sa mukha ng binata. What? Mom, what are you thinking? Bakit nauna na kayo riyan? Paano naman kami? Pose. Bakit niyo nga ginawa yon? Akala ko ba bukas pa tayo? Up pose, then he looked at Ryan. Yeah, Ryan is fine. Bumutong hininga si Tyron sa kainabot sa kanya ang cellphone nito. Mami mo. Mabilis niya kinuha ang cellphone sa mga kamay nito at inilagay yon sa malapit sa tenga niya. Hey mom, it's me, Ryan. Anya sa nasa kabilang linya. Hey sweetie, how are you? I'm fine mom. How about you? Are you okay? Nasaan ka ba? Narito na ako sa Pangasinan anak, nauna na kami sa inyo. Ano? Hindi niya mapigilang sumigaw sa sobrang gulat sa sinabi nito. Ma'am, bakit mo naman ako iniwan? Nabalot na pag-alala ang puso niya. I don't know anymore here. Oh silly. Her mom giggled. Nandiyan naman si Tyron, hindi kanya pababayaan. Napatingin siya kay Tyron at walang imik na nakamasid lang sa kanya kapag kuwan ay mabilis siyang nagbaba ng tingin. Mom, bakit naman po siya nasama sa usapan natin? Hindi niya maintindihan ang takbo ng isip nito. Bakit niyo ba kasi ako iniwan? Because you're in good hands. Binuntunan pa nito ng nakakairitang hagik-hik ang sinabi. Ibalik mo ang cellphone kay Tyron, kakasapin ko siya. Napipilitan siyang ibalik ang cellphone sa binata. Gusto ka raw kausapin ni mami. Tiningnan ni Tyron ang cellphone at inilapit iyon sa tenga niya. Yes po, Ninang. Halata sa mukha nito na nakikinig ito sa sinasabi ng ina niya sa kabilang linya. And when his eye glanced at her, alam niya siya pinag-uusapan ng mga ito. Sure, Ninang, ako na po ang bahala. Then just like that, he ended the call and sent. Nauna na raw sila kasi hindi pa pala ngayon ang dating ni Auntie Nani at excited na raw silang umuwi sa Pangasinan. Kaya naman umuwi sila kanina pagkatapos nilang mag shopping at tayo na lang daw ang maghihintay kay ni Auntie Nani. Kailan ba darating ang Auntie Nani mo? Sabi ni Mami, 3 araw mula ngayon. Napanganga siya, 3 araw mula ngayon? Hell, I'll spend Christmas with you? Naging malamig ang tingin nito sa kanya. Ano naman? Ang masama ron? Nothing. Bumutong hininga siya. I'll just want to spend Christmas with my mom. She looked at his eyes, splitting. Wala mang bus na pwedeng sakyan patungo ron sa Pangasinan? If mayroon, pwede mo ba akong ihatid sa bus station? Gabi na, please. Nag-uumpisa ng manubik ang mga mata niya. Okay, sure, ihatid kita sa bus station. May bus doon patungo sa Pangasinan. And then, from here, you ride a jeep to Pozorobio and then tricycle to Barangay Talugtog. Sabihin mo lang sa tricycle na sa bahay ng mga Zapanta, alam na nila yon. Salamat.
Okay, tatawagan ko si Mami, sasabihin ko sa kanya na sa bus ka sasakay. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas sila sa silid ni Tyrone. Ang mga kaibigan ng binata ang nasa living room at nag-uusap. When they step outside the room, ang mga mata ng kaibigan ni Tyrone ay nasa sala na at nakatingin sa kanila. They all look curious at the same time confused. She felt conscious under their scrutinizing gaze, but Tyrone was not even a bit affected. She envied him. Guys, ihatid ko lang si Ryan sa bus station. It's raining cats and dog out there. Putol ng isang lalaki na medyo mahaba ang buhok sa iba pang sasabihin ni Tyrone. At yung news kanina, may bagyo raw sa baha at so baha ang ibang kalye. Nagtatanong na tumingin sa kanya si Tyrone, alis ka rin kahit may bagyo? Baka mas stranded ka sa daan. Hindi mo pa naman alam ang pasikot-sikot dito sa Manila at wala kang cellphone. Sumama ang mood niya sa sinabi ng binata. Shit. Nakakainis naman kung kailangan niyang sumunod sa mami niya, saka naman nagloko ang panahon. Matutulog na lang ako. Bumalik siya sa silid ng bagsak ang balikat niya. Mukhang magpapasko talaga siya kasama si Tyrone. No choice. Sinundan lang ng tingin ni Tyrone ang dalaga na nagmamarchang bumalik sa silid niya. Mukhang gustong-gusto talaga na itong makita agad ang ina. Bakit naman kasi nauna ang mga ito sa kanila eh? Bakit siya aalis? Tanong ni Johens. Teka, nasaan si tita at tito? Aalis ba tayo ngayon? Baha na sa ibang kalye. Umiling siya. Nauna na sila mami sa Pangasinan. Iniwan si Ryan sa pangangalaga ko. Ngumisi si Lander. Alam ba nila na bantay sa lakay ka? Haha. Pinuko niya ito ng masamang tingin. Magsiuwi na nga kayo. Napapailing-iling si Train. Hindi ba kami pwedeng matulog dito? Hindi. Mabili ang sagot sa katinuro ang pinto ng kondo. Umuwi na. Balik na lang kayo bukas. Tingnan natin kung okay ng panahon. Kapag maayos na, alis na tayo patong Pangasinan. Kapag hindi, palilipasin muna natin ang Pasko. Calicside, whatever. Handang-handa na ako eh. Isang-isang nagsilabasan ang mga kaibigan niya sa kondo niya, at nang mawala ang mga ito, inilak niya ang pinto at bumuga ng hangin. Saan ako ngayon matutulog? Day end. Chapter 5. Ryan looked at the clock on the bedside table. Hindi siya makatulog kahit anong gawin niya. Hindi mawala sa isip niya na malaki ang posibilidad na magpasko siya kasama si Tyrone. Bukas ay 24 na ng Disyembre. Hindi pa rin tumigil ang ulan, kaya naman hindi rin siya maihatid ni Tyrone sa bus station na sasakyan na patungong Pangasinan. Speaking of which, iniwan niya kanina ang binata sa sala. Naroon pa kaya ang mga kaibigan nito? O nagsiuwian na? She was praying that he would be sleeping in another room, but some of other wishes were not granted by God. Dahil pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Tyrone sa silid niya. Hey! Ani nito nang makita siyang gising pa. Gising ka pa? Matulog ka na. Nagkibit balikat siya. Hindi ako makatulog. Hinihintay kong tumila ang ulan. Naglakad ito patong sa kabinet at kumuha roon ng kulay dark blue na tuwalya. Kapag kuway, binilingan siya. Baka bukas ng hapon pa yun, sabi niya at pumasok sa banyos para siguro maligo. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas ang binata sa banyo. Ryan gulped when she saw his bare chest. Tanging boxer lang ang suot nito. Hindi maiwasin ni Ryan ang mga mata sa binata habang tinutuyo nito ang basang buhok. Some droplets of water were cascading down his shoulder. Her throat dried at the scene. Halos mapugto ang hininga niya habang nakatingin dito. Why am I so affected? With all the inner strength she possessed,
She dragged her eyes away from his yummy body. Is it okay if we sleep in the same bed? Tanong ni Tyrone na ikinalaki ng mata niya. Her answer was a big no. Pero nagalangan siyang sabihin ito sa binata. Pero baka malaman pa nito na sobrang apektado siya sa presensya nito. Sure, okay lang. Umakto siyang hindi apektado sa presensya nito. Umayo siya ng higa at kinumutan ang sarili hanggang leeg. Good night. Ipinikit niya ang mga mata at nagpanggap na tulog na. When she felt a weight on the other side of the bed, alam niyang si Tyrone iyon. Nararamdaman niyang nakahiga na ito sa tabi niya. She could feel his body heat like the blazing sun in the summer. Tag-isa silang unan pero iisa lang ang kumot lang dalawa. How weird is that? Naghari ang katahimikan sa buong silid. Tanging ang paghinga lang nila ang naririnig. Ryan stilled when Tyrone's feet touched hers. Kinikiskis nito ang binti sa binti niya dahil ito ang nabuhay ang maselang parte ng katawan niya. Para patigilin ito sa ginagawa, tinalikuran niya ito at nagpanggap na mahimbing na natutulog. Her breath was caught in her throat when she felt warm breath in her neck. Nagsitaasan ang dulo ng balahibo niya, kasabay nun ang nakakikiliting pakiramdam na lumukob sa katawan niya. Anong ginagawa mo? Pabulong na tanong niya habang nakatalikod pa rin sa binata. She automatically froze when she felt Tyrone's breath curse her neck, all her nerves when she felt his soft lips touch her skin. Mahigpit na nakakapit si Ryan sa bed cover. Doon siya kumuha ng lakas para ipapigilan ang sarili na hindi umungol sa ginagawa nito. Napakabilis ng paglakas na tibok ng puso niya habang hinihintay ang sunod na gagawin ni Tyrone. Mariin niya ipinikit ang mga mata nang gumapang ang mga labi nito patungo sa liig niya. She felt his chest press against her back and her hard manhood press against her ass. Nag-init ang katawan niya sa ginagawa nito. Tyrone. Her face felt so hot. Guwapo, what the hell are you doing? Hinawakan siya nito sa balikat at pinaharap dito. When their eyes met, Ryan head softly went in the cloud. Wala na sa tamang huwisyo ang utak niya habang nakatitig siya sa mga mata ng binata. Tumaas ang kamay nito at hanaplos ang pisngi niya. His eyes held an unfathomable emotion. Gusto niyang malaman kung ano ang nilalaman ng emosyon sa mga mata nito. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mabasa ang emosyon sa mga mata nito. Ano bang kailangan mo sa akin? Paanas niyang tanong. I want you. He confessed with his eyes sporting an utmost lust. Ipinilig niya ang ulo. Alam mo bang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong consequence ng pinagsasabi mo? I know that I'm an insolent man for wanting you, but I really do. He softly pressed his lips to hers. Call me an asshole. Call me a brute. Call me a jerk. Call me anything you want. Just please don't stop me for wanting you. Even just for tonight. I've tried to stop myself from being this way towards you, but as you can see, I lost the battle. She sighed in disagreement. Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Ang gagawin natin, alam ko yon. But you still want me. She said in a matter of fact voice. Bakit? Nagkibit balikat ito. Halatang kahit ito ay hindi sang-ayon sa sariling nararamdaman. Pero ang katawan na nito ang nag-uutos. I am attracted to your Ryan. At hindi ko kayang pigilan ang sarili ko.
He whispered, "Please, give me a privilege to kiss your lips and tasting your delectable body." Napalunok siya nang maramdaman parang kinikiliti ang pagkababae niya. Just one night? Alam niyang mali pero hindi niya napigilan ang sarili. She want him to. Mali na kung mali pero gagawin niya ang gusto niya. Gagawin niya ang idinidikta ng katawan niya. It was not every time that a handsome man wanted her like she wishes last meal. And it was not every day that she would meet a man who could make her feel like this. Just one night. Ulit Tyrone sa sinabi niya. Okay. Their lips met and danced with each other. Their lips couldn't be separated from one another. Ayaw niyang maghiwalay ang mga labi nila dahil natatakot siya na ma-realize na isang panaginip lang iyon. But as she kissed him, she opened her eyes. She saw very man who could make her heart thud, and he was enjoying the kiss as much as she was. In a heartbeat, Tyrone was on the top of her. He pinned her hand over her head. Matiim ang mga titig sa kanya ni Tyrone habang nakaibabaw ito sa kanya. Bakit ba nambabaliw ako sa'yo? Tanong nito sa kanya. His eyes were full of wonder, but it was more like he was asking himself, nakakairita yan, alam mo ba yun? Ryan held her cheek up as he fiercely looked back at Tyrone's butterscotch eyes. Bakit pakiramdam ko sinisisi mo ko? Hindi ko kasalanan kung may gusto ka sa akin, Tyrone. Wala akong ginagawa para magustuhan mo. His eyes dark when emotion couldn't name. That's the point, Ryan. Wala kang ginagawa. It's all on me. It was not your fault. He crushed his lips against hers roughly. It made her scream. Kapag kuwan ay bumagal ang paghalik nito sa kanya at naging masuyo iyon. Her eyes dropped close as she savored the descent that is of Tyrone Zapanta. A sigh of contentment escaped her lips when Tyrone's scorching mouth traveled down to her bare neck. Mariin siyang napapikit nang maramdaman ng dulo ng dila nito na pinapagapang pababa sa leeg niya hanggang sa makarating iyon sa puno ng mayayaman niyang dibdib. She opened her Argentine eyes and found Tyrone staring lustfully at her like he was a lion and she was his prey. And then Tyrone's mouth started traveling down to the veil of her breast, leaving a trail and scratching kisses on her skin. Napadaing siya sa sarap nang dumako ang labi nito sa gilid ng utong niya. Her clothes were blocking his mouth and she see frustration in his butterscotch eyes. Napasinghap siya nang hawakan ni Tyrone ang magkabilang neckline ng damit niya at malakas na pinunit iyon. She heard its ripping sound. She gasped. Napatingin siya sa dibdib niya na ngayon ay tanging bra na lang ang bumabalot nito. Kailangan mo punitin na damit ko? Tanong niya sa binana na puno ng pagnanasa na nakatingin sa mayayaman niyang dibdib. Hindi ito sumugot at inianhook ang bra niya. She was actually thankful that her bra can be unhooked from the front. Baka punitin iyon. Oh, from heaven's sake, it was a victorious secret. Her breast spilled from a cup of her bra. In an instant, Tyrone with her nipple using his mouth, sucking and nipping it like it held all the most delicious food in the world. Napasabunod siya sa buhok nito na marahang kinagat nito ang utong niya at ipinalibot nito ang dila sa nipple niya at halos mabaliw siya sa sarap ng dulot na yun.
Wala siyang damit pang itaas. She was half naked and Tyron's eyes were feasting in her body. That should be made her feel embarrassed. But shockingly, she was not. She enjoyed the knowledge that her body could make Tyron Zapanta go crazy with Ned. She felt proud. She felt powerful. Dumapo ang mga kamay ni Tyrone sa magkabilang dibdib niya habang ang mga labi nito ay unting-unting gumagapang pababa sa puso niya. Nang makarating ang labi nito sa waistband ng denim short na suot, pinakawalan ng binata ang mga dibdib niya at ginamit ang kamay nito na hubarin ang suot niyang denim shorts. She didn't know how the devil possessed her to actually let Tyrone undress her. Tinulungan pa niya itong hubarin ang suot na denim short at panty. As she leaned in bed, naked with all her glory, Tyrone ranked a hot stare over her nudity. Ryan could see that he was enjoying her nakedness. Her breath was caught in her throat that Tyrone put his hands on each side of her legs, and then slowly, like a flower blooming in spring, he parted her legs, showing the symbol of her womanhood. Kitang-kita niya kung paano nag-apoy ang mga mata ni Tyrone nang makita nito ang pagkababae niya na naghihintay ng susunod itong gagawin. An anticipation was killing her, and then felt like someone lighted fireworks on her core when Tyrone's lips touched her center folds. At every flick of his tongue against her clit, it made her want to scream. Pero pinigilan niya na sumigaw dahil nangangamba siya na baka marinig mga kaibigan nito ang ungol niya at malaman pa ng mga ito na may ginagawa silang milagro. Para hindi siya mapaungol, kinuha niya ang una ni Tyrone at tinakpan iyon sa mukha. Tumigil si Tyrone sa ginagawa at tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo? I want to hear your moan, Ryan. Ang mga kaibigan mo. Hiningal na sagot niya. Umalis na sila. Feel free to moan. Anito at ibinalik ang atensyon sa ginagawa. She could feel Tyrone's tongue moving faster and faster. She could feel something in the pit of her stomach. Parang may namumuo roon at kailangan niya iyong ilabas. Is she coming? Is she in the verge of her orgasm? Ryan gripped each side of pillow as she moaned in such ecstasy. Halos mapugto ang hininga niya sa bawat pagtama ng dila nito sa hiyas niya. Halos mawalan siya ng ulirat sa bawat sobrang sarap. Tinignan ni Ryan kung ano ang ginagawa ni Tyrone. Nag-init ang buong katawan niya nang makita ang ginagawa ni Tyrone sa kanya. There was a difference between feeling his tongue on her clit and seeing his tongue playing her clit. Mas naragdagan ang nararamdaman niyang pag-iinit habang pinapanood ng binata ang dilaan ang masisilang bahagi ng katawan niya. Habol niya ang hininga habang patuloy pa rin ang pagpapalasap sa kanya ni Tyrone ng sarap na hindi niya akalaing mararanasan niya sa tanang buhay niya. And then out of nowhere, her orgasm exploded like a nuclear bomb, leaving her body weak as she spasms in pleasure. Tyrone, blush gripped on her cheeks. Do you want me to return the favor? Nag-alangang tanong niya sa binata. His chest vibrated as if he was laughing. Return the favor? She slightly raised his head, then looked deep into her Argentine eyes. I would like to return the favor, but it was not a favor. I did it because I want to. But if you want to return the pleasure I give you, not now, maybe in due time. He gave her a kiss on her lips. Sisingilin kita kaya humanda ka. May interest na tayo. Natatawang inirapan niya ito. Ilan ang percent ng interest?
pakikisakay niya sa binata. Well, let me explain the present this way. Sumeryoso ang mukha nito. Tonight, I tasted and sampled you. And I enjoy every second of it. Pero kapag siningil na kita, hindi blowjob ang ibigay mo sa akin. Ano naman? Ngumiti ito. Secret. Kung ano man yon, sana hindi malaki ang interest.